Halos lumuwa na ang mga mata ni Veronica habang kanina pang titig na titig sa kulay black and white na maid's uniform, na siyang laman ng paper bag na ibinigay sa kanya ng kiss addict niyang boss. Hindi lamang naman kasi simpleng maid's uniform iyon, why does it seem to her that her overly sneaky boss has taken her comment about the first uniform he had given to her first very seriously? And why does she felt like her boss is trying to make her regret what she did? Veronica groaned as she laid on her tiny bed and started turning over hysterically. Inis na muli niyang tinitigan ang kulay itim na uniform saka iyon ketikot takot na inirapan, wishing that it was not only a real person but Dalton who by then she wanted to crush to death because of an uttered annoyance. Paano ba naman kasi ay unang tingin pa lamang sa bagong uniform na iyon ay makikita na kaagad ang kakaiba, bukod kasi sa ubod ng ikli iyon at mukhang kinapos sa tela, pabuka ang palda na parang bang miyembro ng K-pop ang magsusuot ay halos iluwan na rin ang kanyang dibdib dahil sa laki ng awang yon. Heck, manyak pa yata ang pesting Dalton na ito, una ang hilig manghalik, hindi ko naman malaman kung bakit, tapos ngayon ganitong uniform pa ang ibinigay sa akin. Frustrated niyang sabi sa kainis na bumangon bago padabog na pinagpag ang damit, sandali pang nangunot ang kanyang noo nang may isang maliit na papel ang nahulog doon. No. She whispered confused as she picked it up from the floor, her eye widened with pure disbelief and embarrassment after she read what was written. You showed your despise with the first uniform that you said even Jesus won't get caught dead in half wearing. I am a very kind boss so maybe this will suit your style. T.S. wear it with pride. What the hell, she whispered, was he really hurt with what she said about the uniform the other night? Mariing napilig ni Veronica ang kanyang ulo. No way, nagsabi lang naman ako ng totoo, talaga namang ang pangit ng uniform nyete naman, wear it with pride pala. Teka, tila isang baliw na kausap niya na naman sa sarili bago padabog na kumilos upang haborin ang suot na, pangit na uniform. Parang isang timang pa siyang napangisi sa harap ng salamin bago walang pagdadalawang isip na isinuot ang bagong uniform na ibinigay sa kanya ng pesting si Dalton na akala marahil ay hindi niya kayang sakyan ang trip nito. Nakuha niya pang tanggalin maging ang suot niyang bra at pinalitan iyong ng isang push-ups na nagpaangat palalo sa kanyang cleavage bago isinara ang butones ng maid na papasa na yatang uniform ng mga babaeng pabebe sa isang anime movie. Matapos magpalit ay muli niyang sinipat ang sarili sa salamin saka napangiti matapos makita ang kanyang itsura. Umabot lamang ng halos isang dangkal yata ang palda sa kanya dahil ng kanyang puwet ay halos kita na rin ang suot niyang kulay itim na cycling shorts. Angat na angat rin ang makinis at mapuputi niyang legs, hindi pa siya nakontento at isang itim na doll shoes pa ang napili niyang ipares doon. Sandali pang sinipat ni Veronica ang pang-itaas, sleeveless iyon na may malalim na v-neck sa taas ay isang lasong kulay pula. Veronica smiled once more as she started fixing the ribbon and checked herself again in the mirror. Pack, legs, check butt, good boobs and cleavage, check. Ewan ko lang talaga kung hindi ka magsising buwisit na Dalton ka. Nakangising kausap niya sa sarili bago dinampot ang wallet na pinaglagyan niya ng sobrang inabot sa kanya ni Dalton kanina. Ang sabi nito ay magpunta siya sa mall at bilhin lahat ng kailangan niya. Kumuha rin daw siya ng sapat na personal na pangangailangan na pwedeng magtagal hanggang sa susunod niyang day off. Pupunta siya sa mall ng ganun ang suot, she will bet that no one will suspect that she's a maid, except for the fact that she looked pretty. Bumagay rin sa kanya ang sumpa ni Dalton, nagmukha siyang babae sa porno. Nilang na napahagalpak ng tawa si Veronica dahil sa isiping yun bago tuluyan ng lumabas. Dalton could not suppress his smile. It's been 20 minutes since Veronica left his office with the uniform he bought for her. He had no idea who she is, but judging by the looks of her, not to mention her attitude, Dalton could already tell that Veronica was privileged enough that she was unable to act as a maid. She wasn't poor like the way she is in her story, and he knows that. Hindi niya rin ikakailang masyado siyang naiinis sa katibilan at kasutilan nito. Aside from those things, masyado rin itong pilosopo, bukod pa roon ay mukhang wala rin itong alam sa gawaing bahay. He does not like her. He could fire her anytime he wished and find someone who can do a job of immediate for some reason.
he just couldn't. There is something about her he finds very interesting, hindi niya pa nga lang malamang kung ano yun, but he was sure that whatever that something is, was enough for him to want him to stay. Muling natawa si Dalton nang maalala ang uniform. Gusto niyang asarin ang kanyang katulong bilang ganti rin sa pang-iinis nito sa kanya kanina. Aside from that, she insulted the first uniform Nanay Tess had given to her. Alam niyang hindi talaga nito nagustuhan ang uniforme and she had been very vocal about that, so he ordered his secretary that very same night to get him a very revealing maid's uniform costume. Isipin niya pa lamang na halos umusok na ang ilong ni Veronica dahil sa inis hindi niya na matago ang kanyang tuwa. Ewan niya na lamang talaga kung hindi pa magtanda ang bago niyang katulong. Dalton was deep with his thoughts about his personal maid when someone knocked on his door. Nobody was home except him and Veronica, so he guessed it was her. Dalton smiled as the picture Veronica's angry expression standing by the door holding the uniform. "Come in." Pilit pinaseryoso ni Dalton ang kanyang mukha at umaktong tila walang pakialam na sinalubong ang kumatok. "Holy mother of crap," he whispered in disbelief, kamantik na rin siyang mahulog sa kinauupo ang swivel chair nang bumungad sa kanya ni Veronica suot ang maid's uniform costume. "Hello, I just want you to know that I really like my new uniform. I just wish you got me another color, like red or blue, those colors serves me well, sir." Nakangising sabi ni Veronica, hindi naman namalaya ni Dalton na titig na pala siya sa sutil ngunit maganda niyang katulong. "Crap, she's hot." Bulong niya sa sarili, nakuha niya pang paglakbayin ang mga mata sa kabuuan ng katawan nito. Dalton gulped as his gaze met the fullness of her cleavage. "Oh God, what have I done?" he whispered once more. He was lost with the view of her that he was unable to hear her call. Saka lamang siya natauhan ng pumalakpak si Veronica sa tapat ng kanyang mukha. Mabilis at balisang dinampot ni Dalton ang makapal na folder sa kanyang lamesa at iyon ang ginamit pang takip sa ewan niya nga ba at naninigas at nangangalit niyang alaga. "What? I am sorry. I was spacing out. What did you say again?" Dalton wanted to hit his own head hard on the hardwood table when he started stammering. He saw the way she smiled. Naughty daring smile danger, he thought as he cleared his throat and forced himself to act fine. "I see, I wonder why sir is spacing out though." Mapaglaro nitong sabi, muli pa siyang napalunok ng dahan-dahan itong kumilos palapit sa kanyang lamesa at ay patong ang magkabilang kamay doon dahilan upang lalong maipit ang malaki nitong hinaharap. Pasimpleng nakagat ni Dalton ang kanyang dila habang pinipilit ang sariling huwag iyong tingnan, but he failed miserably. God's teeth, he just couldn't get his eyes off of her. He almost jumped off his seat when she snapped a finger again, waking him with the reality that whatever the creep is going on here was entirely his fault. "Ano ba iyon, Veronica?" tanong niya, napairap naman ito. "Ang sabi ko po, lalabas ako, saan po may malapit na mall dito at saan po ako sasakay?" "Bakit po ba parang balisa kayo sir? May nangyari ba?" Nag-aalalang tanong nito. Dalton was unable to notice Veronica's playful grin. "No, nothing happened, everything is fine, and I can have my driver take you to the nearest mall. Mahirap sumakay rito dahil wala masyadong sasakyang na daan." Sabi ni Dalton sa kapilit na iniwas ang tingin kay Veronica. "Well, I will get going now then. Para makabalik ako agad, bibili na lang rin po ako ng makakain para sa tanghalian." Sabi ni Veronica saka mabilis na siyang tinalikuran, ngunit bago pa man ito makaalis ay muli niya na itong tinawag. Agad rin naman siyang nagbawi ng tingin ng patalon siya nitong nilingon dahilan para gumalaw ang dibdib nito. "Hell, nanadya ba ang babaeng ito?" "Kudlit," Dalton asked as he said. "Don't wear that uniform outside, Veronica. Ako na lang din ang maghahatid sa iyo sa mall, may kailangan rin akong bilhin doon." Kailangang bilhin. Dalton had no idea whatever the hell he needed to get at the mall, or any idea why the offer suddenly came out of his mouth. "Talaga ba sir, Dalton? Tsaka okay lang, eto na lang ang isusuot ko, bagay na, anpo sakin ang uniform, di ba?" Nakangising tanong ni Veronica. "Damn, what the hell is wrong with this woman? Kudlit." "No, you can't wear that I said." Wala sa sarili niyang sigaw. "Eh bakit?
Akala ko po ba ito ang uniforme ko? Veronica said confused, sandaling napabuntong hininga si Dalton saka ito lakas loob na tinignan. I gave you that to annoy you, I did not expect that you were this stubborn to actually wear it, and that is not a maid's uniform. He said making Veronica confused. That's well I asked a friend to get me that from a toy shop. That's what women wear, when she and her partner wants to play role-play games. It's a costume, nahihiyang sabi ni Dalton saka mabilis na tinakpan ang sariling tenga ng malakas na sumigaw si Veronica. Ano? Are you freaking insane? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Veronica sa ngayon ay pilit pa ring nag-iiwas ng tingin si Dalton, and Veronica knew exactly the reason why he just can't look at her. She was wearing a freaking costume that's supposed to be for matured plays. The thought of her wearing that made her feel so stupid, not to mention embarrassed, and those feelings just hurts her unbearably. Ano ba naman kasi ang naisip ng peste niyang boss at sa lahat ng pangtitrip na available ay ito pa. Gusto lamang pala siya nitong inisin, manong pinaglinis na lamang siya ng buong bahay o di kaya naman ay inutusang punuin ang pool nito gamit ang isang maliit na baso. Tiyak niyang mas magwawala pa siya sa galit at inis kapag isa nga sa mga iyon ang ipinagawa sa kanya ng Judas. I am sorry, okay. I didn't know you really would wear it. Halos pabulong na sabi ng kanyang boss, wala namang pakialam na sinaman ito ng tingin ni Veronica sa kaketekot takot na inirapan ng lingunin siya nito dahilang para agad na manggunot ang noo sa kanya ni Dalton. Veronica doesn't care, ito pa ba ang may ganang magalit sa kanya ngayon gayong ito naman ang may kasalanan. Gee, I can't believe you are this childish, Sir Dalton. Inis niyang sabi sa nagpapadyak bago pabagsak na naupo sa silyang nasa harap nito at piniling huwag ng pansinin ang masamang tinging ipinupukol nito sa kanya. What? Veronica snapped at him annoyed, her boss's eyebrow creased even more. I am your boss Veronica. Tila inis at seryosong paalala nito sa kanya, napairap pa rito si Veronica bago muling sinagot. Yes, I know that. You are the boss and I am your personal maid. But whoever gives you the right to lure me into wearing this? Galit niyang tanong sa kapadebog na itinuro na lamang ang damit na suot. Alam niyang hindi niya kayang bangitin kung ano man ang tawag doon sa harap ng kanyang boss. Seconds later, Veronica snapped a finger in front of his face making him flinch. Veronica rolled her eyes at him again as she added. Oh my God, are you thinking about making me a se? Hell no, hindi ganon, Veronica. Halos pasigan ang sagot ni Dalton na sinamahan pa ng sunod-sunod na pag-iling. Pinanliitan pa ito ng mata ni Veronica bago nagsalita na naman. Wey, ano pala sir, gusto mong makita kung gaano ako ka-sexy? Walang habas niyang bintang sa amo bago muling tumayo sa harap nito at marahang umikot, pasekreto pa siyang natawa nang makita kung gaano kabilas itong magbawi ng tingin. Veronica could not help but smirk at him as he cleared his throat and pretended to be busy reading some magazine that he was then holding upside down. Pigil ang tawang dahan-dahan siyang lumapit sa tabi nito saka walang sabing inigaw ang magazine o ang itama ang pag. Her boss was already freaking turned on, hindi niya naman ito masisisi, kahit pa sabihing kasalanan naman nito ang lahat ay sigurado siyang may kasalanan rin siya. She knew that everything goes haywire. She needed to live right this instant. She's a hot maid, and her boss was a handsome guy she won't deny she had a crush on. Go change to a nice dress or something, sasamahan kita sa mall bilang sorry ko na rin. Agad na palunok si Veronica nang marinig ang seryoso at sincere na mga salitang iyon ni Dalton, hindi na rin niya nakuha pang sumagot sa halip ay taranta na lamang itong tinalikuran. Sa pagmamadali niya pang makaalis sa harap nito ay napatid siya sa isang paa ng lamesa ng Judas, agad nanlaki ang mga mata niya nang makitang mapapa-face to face siya sa sahig, mariin siyang napapikit upang ihanda ang sarili sa pagbagsak, ngunit agad rin siyang napamulat ng maramdaman ang mga bisig ni Dalton na mabilis na pumulupot sa kanyang baywang. Agad nanlaki ang mga mata ni Veronica nang hilahin siya nito patayo, dahil rin marahil sa bigat niya kaya nadala niya ang katawan nito at maging ang kanyang boss ay nawalan rin ng balanse, nasubsob ang mukha nito sa kanyang cleavage. Hindi agad nakakilos si Veronica dahil sa pinaghalong pagkataranta at gulat, and when she was about to push him away,
bigla na lamang bumukas ang pinto ng opisina ng kanyang boss kasabay ang gulat na sigaw ni Nanay Tess. Kulang na lamang ay kumawala ang puso ni Veronica palabas sa kanyang dibdib dahil sa kaba kasabay ng malakas niyang pagtulak sana kay Dalton. Ngunit tila maging ang Judas ay sobra ring nagulat sa irate Nanay Tess dahil bigla na lamang siya nitong binitiwan. Ouch! Impit niyang daing sa kanapa pikit na lamang nang tumama sa sahig ang kanyang likod. Pakiramdam niya pa ay nabalian rin ng buto ang kanan niyang kamay na siya niyang ginamit pang tukod. Ano ang nangyayari rito? Diyos ko, sandali lamang kayong naiwan rito tapos. It's not what you think Nanay Tess, she got a minor accident, tinulungan ko lang sana kaya lang pati ako ay natamba. Mabilisang paliwanag ng Judas, wala namang pakialam si Veronica na pilit tumayo habang iniinda ang sakit ng likod at kamay. Bakit ganyan ang suot mo, Veronica iha? Gulat na gulat pa ring tanong ng matanda. Veronica fight the urge to roll her eyes at her, instead, she tried to Saturday up despite the growing pain in her right hand. That is also my fault, I made her wear that. Pag ako ni Dalton sa kasalanan nito, ngunit maging iyon ay hindi niya napinansin, habang tumatagal kasi ay tila lalong lumalala ang pagkirot ng kanyang kamay. Marlin pang napapikit si Veronica bago naglakas ng loob na hawakan sa hita si Dalton upang agawin ang atensyon nito. Mamaya na po kayo magpaliwanagan, I think I broke my hand, my back hurts too, help me please. Tila may iyak nang sabi ni Veronica sa kapinilit ulit na tumayo at ginawa na lamang hawakan at alalay ang kanang binti ni Dalton. Tila sabay pa itong natauhan at si Nanay Tess nang sabay na mapatingin sa kanya. Gustong sipain ng malakas sa sikmura ni Veronica si Dalton dahil sa inis nang tulungan siya nito at kunin ang kanyang kamay sabay sabing, "Your wrist is broken, kailangan na itong ipaputol." Hawak nito yun. Veronica smiled her sweetest smile as he slowly turned to look at her. "Ganyan po ang tamang pagbabasa, sir." Mapang-asar niyang sabi, hindi na napigil ni Veronica ang paghagalpak ng tawa nang muli na namang itong mapalunok ng malaypat ang tingin nito sa katawan niya. Gustong sabihin ni Veronica ang mga katagang, "O ano? Di tameme ka ngayon. Kudlit. At, ano ang pakiramdam na mabiktima ng sarili mong kasalanan?" Afraid that he'd kick her out, Veronica could not do anything but keep to herself whatever she wanted to say, dahil nakakainis mang aminin, katulong pa rin siya nito, at boss niya ang lalaki. Think you should change your clothes back to the old uniform, kung ayaw mo yun, just wear something else, pambahay, o ano, it's up to you, whatever you want, just change back to your proper clothes. Sabi nito na hindi pa rin tumitingin sa kanya, maya-maya pa naramdaman niya ang isang daliri nitong tila nagdadalawang isip rin kung hahawak ba sa kanyang balat hindi dahil sa tipid nitong pagtulak sa kanyang braso. "Ayaw ko, mas gusto ko na itong uniform na ito, ang sexy ko kaya rito." Pagtanggi ni Veronica at nakuha pang sipatin ang sarili at sinadyang langat ang kamay upang umangat rin ng kaunti ang maikling palda. Kung akala ng Dalton na ito na ganito lamang sly kadaling pag-trypan, pues desido siyang iparamdam dito na hindi siya basta-basta. Aba pupuste siyang hindi ito ang unang pagkakataon na pagtitrypan siya nito, and she wasn't naive to just let him do that to her. She's still Veronica Villafuente, na wala man sa kanya ang lahat, at least she still intend to keep whatever that's left to her, and that is her name, hindi basta-basta na pagtaytripan ng ganito ang isang Veronica. Hindi siya papaya, and if that meant she had to seduce him each time he tries, to get even then she'll do it. Fine, you look good at it, but the costume doesn't suit you, Veronica. That is for something else. Seryosong sabi ni Alexander, dahilan para makaramdam siya ng panandaliang inis. Kung hindi pala, bakit mo po ginawa ito? You want to make fun at me. Were you that bored, sir? Seryoso ring sambat niya rito sa kanapa-actress nang samahan siya nito ng tingin. Maya-maya pa ay bigla itong bamantong hininga saka tumayo mula sa kinauupuan upang harapin siya. "I did that for fun, yes. I told you I didn't know that you were this innocent, that you know nothing about this stuff and you actually wore the thing, and I admit I regret what I did because I think I have fallen into the trap that I dig myself. You are a beautiful woman, Veronica. Sexy and all, and God forbid, hindi ko alam kung anong pwede kong magawa sa iyo ngayon, so please, just go and change, I am starting to feel hot."
Mahabang litanya nito, hindi naman inaasahan ni Veronica ang sasabihin ng kanyang boss dahilan para siya panandalian manahimik. "The game is over now then," she thought as she slowly nodded. Halos mamilipot sa sakit si Veronica nang hilot-hilutin ng kanyang boss ang kanyang nabalingkanang kamay. Pakiramdam niya rin ay malihi siya sa sobrang sakit yun. Isama pang gustong-gusto niya nang umiyak ngunit hindi niya magawa dahil alam niyang aasarin na naman siya ng hudas na si Dalton. Ouch! Impit niyang daing ng marahan nito iyong hilahin, sandali pa siya nitong sinama ng tingin na buong tapang niya rin naman sinalubong. "This is just a simple fracture, I don't think a bone broke, quit being a crybaby." Walang reaksyong sabi nito, agad itong sinama ng tingin ni Veronica bago halos pasiga na sumagot. "Masakit, ikaw po kaya ang balin." Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa kamakling na milipit ng mas dilinan pa ng tila nanadya niya ng boss ang pagpisil niyon. "Ouch, dahan-dahan naman po, hindi ka naman siguro marunong sa ganito pwede po bang dalhin niyo na ako sa doktor?" Reklamo ni Veronica na may namumuong luha sa mga mata. This was the very first time that she injured herself like this, and she knew how serious the situation is. Hindi lamang naman siya basta naglinarte lang, ano nga ba naman ang mapapala niya pag iinarte? Salary increase. Sa bagay nga naman, kasalanan naman ng kalandian ni Dalton kaya siya nasasaktan ngayon, pwede siyang mag-demand na dagdagan ang kanyang sahod. Mayaman naman ito, tiyak na hindi naman malaking kawalan kung gagawing 30,000 ang sweldo niya buwan-buwan. Sa kabila ng iniindang sakit ay nakuha niyang ngumiti dahil sa isiping iyon. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng masungit niyang boss kapag ginawa niya iyon? Malamang sa hindi ay uusok na naman ang ilong nito, or worst case scenario, pwede pa siyang mawala ng trabaho, such job she cannot afford to lose. "This is just a minor injury, Veronica, you will be fine." Agad na balik sa realidad si Veronica nang malnan amang marinig ang seryosong boses ng kanyang boss. Gusto pa sana niyang mamiloso po kaya lamang ay narinig niya na ang boses ni Nanay Tess na paparating dala ang isang ice patch. Sandali pa siyang napairap nang unahan siya ni Dalton sa pagkuha niyon sa kanagmamadling itinapal iyon sa kamay niyang halos namamaga na yata. Kung hindi lamang ito ubod ng sanggit at may kakulaitan ring taglay na katulad niya, at lalong kung hindi niya lamang first day bilang katulong nito ngayon, iisipin niyang may gusto ito sa kanya dahil sa mga pinaggagawa nito buong araw. Aba hindi naman sa nagbabuhat siya ng sariling bangko, alam niyang maganda siya, kahit pa naghihirap na siya ngayon, maganda pa rin siya. "Oh, you still have your other hand, you do it yourself." Agad siyang napanguso ng padabog na iabot sa kanya ni Dalton ang ice patch, saka muling napairap sa masungit na amo bago iyon tanggapin. Gusto niyang sabihin na, "Aabutin ko na kasi sana kanina, inagaw-agaw mo pa tapos ngayon magsusungit ka." Kaya lamang dahil naroon ang matanda at may kasungitan ring taglay na mayordoma ay hindi niya magawang sumagot sa boss. "Yeah, I can do it, I'll be fine." Pabulong niyang sabi sa kasandaling napapikit ng unti-unting nawawala ang kirot sa kamay. Kung mayaman pa siya ngayon, malamang ay nagpadala na talaga siya sa ospital. "I am the freaking one and only heiress of the Villafuentes yet I am penniless, how ridiculous was that?" Nilang nabulong niya sa sarili saka piniling huwag ng pansinin ang kanyang boss at si Nanay Tess at pilit na tumayo. "Gosh, my back is killing me," pabulong niyang reklamo saka napangiwi ng tuwid na tumayo. "You can rest for a while, you are hurt and I admit it's my fault." Seryoso pa rin na biglang sabi ng ama ni Dalton, nakangilwi pa rin na isang tipid na tango na lamang ang isinagot niya bago dahan daw ang naglakad paalis sa opisina nito. Abnormal. Matalim na napairap si Veronica sa kahuhubad lamang na super daring maid's uniform na ipinasuot sa kanya ng niyang boss. "Whatever the hell is he thinking making me wear this crap anyway?" Napipikang bulong niya sa sarili sa kapabatong ibinalik ang isinumpang uniforme sa bag na pinaglagyan yun kanina. Dahil totoong masakit ang kanyang likod at kamay ay dahan-dahan siyang naupo muna sa maliit niyang kama bago nahiga roon. Come to think of it, mukhang naging blessing in disguise pa ang pagkakapilay ko dahil sa kapilyuhan ng Dalton Carter na iyon, makakatulog ako ulit kahit kaunti. Nakangisi at tila isang baliw na bulong niya sa sarili bago pumikit.
Halos magsalubong ang kilay ni Dalton matapos makailang ulit ng pagkatok sa nakapinid na pinto ng kanyang bagong katulong at wala pa ring sumasagot. Seriously, how deep does she sleep at napakahirap niyang gisingin. Inis na bulong niya sa sarili saka napaing nang maisip kung ganoon ba ang mangyayari madalas. Gagawin siyang taga-gising ng malaprinsesa niyang personal maid. Dahil sa isiping iyon ay lalo pa siyang napasimangot saka mas nilakasan pa ang pagkatok sa pinto. Dalton waited for a while and decided that it is best to just open the door, just like what he did in the morning. Lihim na napangiti si Dalton nang maalala ang kasutilan ng katulong kaninang umaga, talagang siniguro nitong pagsisisihan niya ang pagpasok niya sa silid nito. What if she will do the same this time? Jump off the bed wearing almost nothing but a lace undies and a see-through shirt. Realizing that barging into his maid's room uninvited could be a bad idea, Dalton stopped turning the knob. Instead he knocked again, louder this time. Dalton saw lots of her today, but he won't deny that he had gotten enough. Crap. He couldn't help but curse silently to himself after realizing how perverted he sounded. Hell, whoever sane man that's in such a beauty will never get enough. Dare he admit that his newly hired personal maid can already pass his taste, not the attitude though but in his bed. Double crap. Muli pang napamura si Dalton sa isiping iyon. Sure, he had a fair share of women. He would tire himself from working hard all day and use it as his rest. Then again, Veronica was only 20, innocent like a baby fruit in a mango tree. Veronica. Nakailan na muling tawag ni Dalton sa katulong saka muling kinatok ng malakas ang pinto nito. Ngunit wala pa rin. Dahil sa inis ay hindi na napigil ni Dalton na pihitin ang Sir Adore ng pinto. He was even surprised to find that she yet again never even bothered to lock her door. Nilang namarahan niyang itinulak ang pinto saka agad nangunot ang noo ng bumungad sa kanya ang natutulog na si Veronica. Hindi nakalampas sa kanyang paningin ang matinding pangungunot ng noo nito. She isn't having a peaceful sleep, he could instantly tell judging by her heavy breathing and troubled facial expression. Dalton's eyes shifted to her injured hand, curious to see what it looked like now. He managed to walk even closer. Agad na wala ang pangungunot ng kanyang noo at sa hindi malamang dahilan ay mabilis iyong napalitan ng pag-aalala matapos makita ang itsura niyon. She really did break her wrist. Pabulong niyang sabi kasabay ang kagustuhang lantog ang sarili sa pader. How the hell did he miss this and chose to believe that she was just faking being hurt? Liar. She fell on the floor that hard. Tila isang timang pangtanong ni Dalton sa sarili bago pilit na sinipat ang ngayon ay halos manggamates ng kamay nito. Wala sa sariling niyugyug ni Dalton upang magising ang katulong, sandali pa siyang napalunok ng kumilos ito at lumitaw sa nakabalot ditong kumot ang tila malambot, malaki at makinis na puno ng mga dibdib nito. Veronica, wake up! Tawag niya sa pangalan ng katulong sa kaniyugyug ng marahan sa balikat gamit ang hintuturo. How ridiculous is it to act this way towards her? He was acting all sane, and how much he hated it that he just couldn't touch her no matter how much he wanted to. Funny that he's acting this way now, forgetting how he actually kissed her twice today. Sane. Veronica had the ability to make even a saint curse, even by just simply sleeping. She's a beauty, hindi niya iyon itatangi. Ouch! My hand! Impit na daing ni Veronica saka dahan-daw ang nagmulat ng mga mata. Dalton instantly stood up and tried to act cool as if nothing had happened or as if he wasn't actually inside his hot personal maid's room. Sir, ano na naman po ang ginagawa niyo rito? Late na naman ba ako? Nasobrahan ako sa siesta ano? Pasensya na. Bagamat may kakulaitan ang tinig na sabi nito ay hindi pa rin naman yun na itago ang sakit na iniinda nito sa kamay, lalo pa at sandali pa itong napangiwi ng bigla iyong malikilos ng pinilit itong bumangon. This is really bad, Dalton whispered to himself as he watched her closely for a while. I am sorry I barged in again without permission, I thought it's time for us to go to the mall. I tried knocking but no answer. Casual niyang sabi habang pilit na pinag-aaralang ang namamaga nitong kamay. Sorry, my wrist is, well I think this is really broken, pabulong at nakangiwing sabi pa ni Veronica, agad namang napatango si Dalton.
Ayusin mo ang sarili mo, we are going to have that checked. Sabi ni Dalton na pilit umaktong tinatamad at walang pakialam bago tinalikuran si Veronica at lumabas sa pinto nito. Damn, she is really something.